Naglakbay ka sa mundo ng Journey to the West para maging senior ni Sun Wukong. Kaya naman, inunahan mo siya at naging disipulo ni Patriarch Bodhi. Pero hindi mo inaasahan, pagkatapos ng 100 taon ng pagsasanay, isa ka pa ring mortal na nagsasanay pa lang ng chi. Kahit ang asong kasama mong magsanay, ay matagal nang naging immortal at kabilang na sa mga Diyos. Pero si Sun Wukong lang ang nakakaalam, na ikaw, ang mukhang walang kwentang senior niya, ay nakakatakot pala sa lakas. Hindi lang alam mo ang hinaharap, kaya mo ring gumawa ng mga walang kapantay na banal na teknik. Pati na ang mga maalamat na prutas ng immortal at mga kayamanan ng Dao ay hindi na mabilang sa dami. Ngunit noong nagyayabang na ang unggoy, at gustong-gusto nang kumapit sa iyo para lumakas, sa diary na isinulat mo, alaman niya ang lahat ng masasamang balak at konspirasyon ng sektang Buddhist laban sa kanya. Nakaugalian mo nang magsulat sa diary araw-araw. Dahil ang system ay nagbibigay ng gantimpala base sa iyong isinusulat, random na gantimpalang kapangyarihan, mga pambihirang bagay, mga teknik sa pagsasanay, pinagmulan ng mundo, at mga espiritual na kayamanan ng chaos. Pero, ang hindi mo inaasahan ay, may kopya pala ang unggoy ng diary mo. Anumang isulat mo sa diary, ay nakikita niya sa kopya nito. Nang araw na malaman mo na ang bagong disipulong pumasok sa bundok, ay si Sun Wukong pala nagugulo sa kaharian ng langit. Nagmamadali kang bumalik sa iyong lungga, para pag-aralan ang hawak mong diary. Kahapon, nagsulat ka lang ng 1 linya sa diary, at naging isa ka agad heavenly immortal. Paano kaya kung 1 buong pahina ang sulatan ko? Hindi kaya't magiging santo na ako agad? Dahil sa napakalaking tukso na ito, kahit pa si Sun Wukong ang nasa harap mo, o kahit si Hongjun Laozu pa mismo, wala kang balak pansinin. Kinuha mo ang iyong panulat at dahan-daang nagsulat. Ang bida ng kalamidad ng Journey to the West, si Sun Wukong, ay dumating para maging disipulo. Siguro hindi maisip ng unggoy na ito, na ang inaakala niyang pagkakataon para maging immortal, ay simula lang pala ng pagmamanipula sa kanya ng sektang Buddhist. Habang isinusulat ito, umiling ka at napabuntong hininga. Kawawang unggoy, isa naman talaga siya sa 4 na espiritual na unggoy ng mundo. Isa sa 4, ang matalinong batong unggoy. Mayroon din siyang kaunting merito mula sa pag-aayos ng langit sa kanyang katawan. Pero sa kasamaang palad, ang buong buhay niya ay kontrolado ng mga taga-sekta. Ang kanyang likas na kapangyarihan ay matagal nang sinelyuhan ng mga taga-sekta. Isipin mo, ang Lingming Stone Monkey ay marunong magbago ng anyo at bihasa sa pagbabasa ng panahon. Alam niya ang lahat ng sikreto ng mundo. Pero kung titingnan ang buong buhay ni Sun Wukong, parang hindi naman niya naipakita ang mga kakayahang ito. Kung wala siyang kakayahang ganoon, edi sana, hindi na siya dapat tinawag na Lingming Stone Monkey. Habang umiiling ka, nagpatuloy ka sa pagsusulat. Ang unggoy na yan ay nanggaling sa batong ginamit sa pag-aayos ng langit. Bakit ba siya sama-sama sa mga taga-sekta na yan? Hindi ba mas mainam kung kumampi na lang siya kay Lady Nuwa na siyang nag-ayos ng langit? Sayang, iyon sana ang pagkakataon niya bago siya pumasok sa bundok ng Ling Tai Fangcon. Ngayong nakapasok na siya sa loob, hula ko, hindi siya hahayaan ni Master Subhuti na makaalis ng basta-basta. Ang hawak niyang depektong Great Celestial Art, siguradong ipapilit niyang pag-aralan iyon ng unggoy. Pag hindi siya nag-aral, paano nila malilimitahan ang antas ng kapangyarihan ng unggoy? Para maging sunod-sunurang piyesa na lang siya ng kanilang sekta. At para magamit ang pangalan niya para sa kapakanan ng sekta. Para makakuha sila ng swerte at mga banal na merito mula sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ng matindi ang diary. Maya-maya lang, may nahulog mula sa diary na isang Golden Immortal Dao Fruit. At pati na rin ang mahiwagang gamit sa depensa, ang Chenkun Diagram. Habang tuwang-tuwa ka sa hawak mong Golden Immortal Dao Fruit, sa kabilang panig naman, habang binabasa ang nilalaman ng diary, hindi mapakali si Sun Wukong, parang gulo ang isip ng buong pagkatao niya. Totoo ba ang lahat ng ito? Pero bakit parang pakiramdam ko ay may mali o medyo peke ito? Sa inis niya, bigla niyang ibinato ang notebook, pero biglang kumislap ang liwanag, at ang notebook ay bumalik agad sa tabi niya. Umisi ng mapait si Sun Wukong at nagsabi, sige na nga. Kung gusto mong sumunod, sige, sumunod ka lang. Samantalang ikaw nakaka-rating lang sa antas ng Golden Immortal ay lalong naging excited. Hindi mo na mapigil ang muling hawakan ng panulat para ituloy ang iyong diary. Kinatok ng 3 beses ni Master Subhuti ang ulo ni Sun Wukong. Noong madaling araw, patagong pumunta ang unggoy sa Master para magpaturo. Doon niya natutunan ang Great Celestial Art at ang 72 anyo ng pagbabago. Pero ang totoo, ang 72 anyo ay wala namang silbi sa unggoy. Mas mapapakinabangan pa sana ang 36 na kapangyarihan ng langit. Pagkatapos magsulat, tumitig ka ng maigi sa diary na may kislap sa iyong mga mata. Nakita mong biglang kumislap ang kulay lilang liwanag sa notebook.
Biglang nagningning at lumitaw ang mga sunod-sunod na letra. Nadetektang muling nakatapos ng isang entry sa diary ang may-ari nito. Natanggap ang gantimpalang basic cultivation method ng Mythical World. Ang basic cultivation method ng Mythical World ay direktang landas patungo sa pagiging mythical heavenly immortal. Kahit pa ituro ito sa iyo ng diary ng dahan-dahan, hindi mo ito agad-agad matututunan o maiintindihan ng buo. Kaya naman, minabuti mong isulat ang mga realisasyon at paraan ng pagsasanay. Maingat mo itong itinala sa diary. Takot kang magkamali sa pagkakasulat, dahil baka maging maugong at mahirap ang landas ng iyong pag-unlad. Sa kabilang banda, bumalik na ang unggoy sa kanyang tinutuluyan. Nakita niyang muling nagliliwanag ang diary na iyon. May mapang uyam siyang ngisi habang binubuksan ang diary. Gusto niyang makita kung anong bagong gimmick na naman ang ginagawa ng kabilang panig. At doon ay nabasa niya ang isinulat mong Mythical World Basic Cultivation Method pati na ang iyong mga natutunan. Ano itong klaseng pamamaraan? Parang may punto ang mga sinasabi nito. Hindi naman matatawaran ang talento ni Sun Wukong. Mayroon siyang likas na pundasyon mula pa sa pagkapanganak. At dala-dala pa ang biyaya ng pag-aayos sa langit sa kanyang katawan. Sa isang subok lang, ay madali siyang nakagawa ng isang maliit na mundo sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, biglang natigilan si Sun Wukong. Posible kayang ako, ang matandang Sun na ito, ay biniyayaan din ng pagkakataong maging immortal ngayong araw. Agad siyang kinabahan at pelengan-lingon sa kanyang paligid, nang masigurong walang nakatingin sa kanya. Saka pa lang siya nagsimulang mag-aral ng seryosong-seryoso. Habang taimtim na nagsasanay, hindi napansin ni Sun Wukong na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na naipon sa kanya sa loob ng bilyon-bilyong taon ay unti-unting lumalabas mula sa kanyang katawan. Patak-patak niyang ginagabayan ang mga ito, hanggang sa humalo ang mga ito sa loob ng kanyang bunga ng daw. Kitang-kita ang mabilis na pag-angat ng antas ng kapangyarihan ni Sun Wukong. Mula sa isang ordinaryong unggoy na wala namang anumang kapangyarihan, ay mabilis itong umakyat hanggang sa marating ang simula ng antas na Golden Immortal bago dahan-daang huminto. Gulat na ikinuyom ni Sun Wukong ang kanyang mga kamao. Halos mabutas na ang espasyo sa tindi ng lakas ng kanyang pagkakahawak. Napasinghap siya sa sobrang gulat. Hindi niya mapigil ang muling tingnan ang isinulat mong mythical na wastong pagkakasunod-sunod ng World Basic Cultivation Method. Sobrang tuwa ni Sun Wukong na parang hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Ang tanging hangad lang niya sa paghahanap ng landas ay ang mabuhay ng walang hanggan. Pero ang teknik na ito ay kayang magdala sa kanya ng diretso sa antas ng daluwo. At ang buong unggoy ay parang lumulutang na sa sobrang kaligayahan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Totoo nga ang teknik na ito. Kung ganoon, ang hinaharap na nakasulat sa diary na ito tungkol sa akin. Totoo rin kaya ang lahat ng iyon? Hindi maaari, hindi na ako pwedeng manatili pa rito. Kailangan ko nang bumaba ng bundok. Total, nasa akin na naman ang sikreto para mabuhay ng walang hanggan. Nang maisip iyon ni Sun Wukong, mabilis niyang isinilid ang diary sa loob ng kanyang damit, at nagmadaling tumakbo patungo sa bakanan ng bundok. Sa isang iglap, nakarating na si Sun Wukong sa paanan ng bundok. Ngunit bago pa man tuluyang makahakbang palabas si Sun Wukong mula sa bundok ng Lingtai Fangcon, biglang sumulpot sa tabi niya ang isang matandang mukhang kagalang-galang na immortal. Wukong, bakit ka bababa ng bundok? Ano ang balak mong gawin? Sa biglaang pagpapakita ni Guro sa beauty, halos tumayo ang lahat ng balahibo ni Sun Wukong sa sobrang takot. Guguro, bakit po kayo nandito? Nang marinig ang pautal-utal at tila may itinatagong kaba ng unggoy, napatawa na lang sa inis si Guro sa beauty. Ang lugar na ito ay aking santuaryo. Ikaw na unggoy ka, tatanungin mo pa ako kung bakit ako nandito. Wukong, sagutin mo ang tanong ko. Bakit ka nagtatangkang lumabas at bumaba ng bundok? Teka, kakaiba ang enerhiya sa katawan mo. Ipinatong ni Guro sa beauty ang kanyang kamay sa balikat ni Sun Wukong. Magaling, magaling, magaling. Napakahusay mong unggoy ka. Hindi ko akalaing kusa kang Magi gising sa sarili mong lakas. Nakaabot ka na pala sa antas ng Golden Immortal. Napakabilis. Talagang napakabilis naman ito. Ito na ba ang swerte ng bida sa darating na malaking sakuna? Ang huling sinabi ni Guro sa beauty ay halos pabulong na at hindi na marinig. Ngunit dahil sa espesyal na teknik na pinag-aaralan ni Sun Wukong, narinig niya ito ng malinaw. Dahil dito, lalo siyang kinabahan at naging alerto sa kanyang guro. Namamangha pa rin si Guro sa beauty. Ang hawak niyang teknik na Xiaopin Tian Xianju ay dapat nang ipagawa at ipasanay agad kay Sun Wukong. Ang mga plano ng Buddha laban kay Sun Wukong ay malapit na sanang mabaygo ang isang bahagi nito. Kapag nagkataon, kung susubukan pang pigilin ang antas ng lakas ng unggoy na ito, magiging napakalaki ng kabayaran at sakripisyo, at magiging mahirap na itong kontrolin sa hinaharap.
Sub-Beauty, hindi inakala ng guro mong ito na makakakuha ka agad ng ganitong pagkakataon para maabot ang bunga ng iyong pagsasanay. Talagang ikinatutuwa ng iyong guro ang nangyaring ito. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagsasanay sa banal na kasulatan. Biglang pilit na kumawala si Sun Wukong sa kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Pero hindi niya ito nagawang may galaw kahit titing. Sa sandaling iyon, lalo siyang binalot ng kaba at takot. Pero nang maalala niya ang nakasulat sa tala-arawan na iyon, pinilit ni Sun Wukong na magpakatatag. Buo ang loob niyang tinanggihan ang alok. Naturo ng kanyang guro, "Guro, mula nang umakyat ko ang inyong alagad sa bundok na ito, napagtanto ko pong hindi talaga ako para sa landas ng pag-eensayo. Ang mga kuya ko pong alagad ay kayang maupo ng 2 oras para mag-meditate. Pero ang alagad niyo pong ito, 15 minuto pa lang ay hindi na mapakali. Nararamdaman ko pong hindi ako ang tamang materyales para sa landas na ito. Mas mabuti pa pong umuwi na lang ako at magpasarap sa buhay. Huwag niyo na po akong turuan ng anumang kapangyarihan." Wukong, isang malakas na sigaw ang binitawan ni Ninunong Sub-Beauty, na parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, biglang nablangko ang isip ni Sun Wukong. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling natauhan. Nilabasan ng malamig na pawis ang buong katawan ng unggoy. Pati ang mga balahibo niya ay halos magdikit-dikit na sa basa. Maamo siyang tumayo sa harap ni Ninunong Sub-Beauty. Hindi na nagawang sumagot pa sa makapangyarihang nilalang na ito. "Guro, ang alagad niyo po gusto na pong magsanay ulit." Hindi na napigilan ng ninuno ang kanyang matinding galit nang marinig ito. "Ikaw na unggoy ka, masyado kang pabago-bago ng isip. Paano ka matututo sa landas na ito kung ganyan ka? Dati ay nakikita ko ang ganda ng iyong kapalaran. At binalak ko pang ituro sa iyo ang paraan ng pagpapalakas. Pero ngayon, nakikita kong ang ugali mong ito ay hindi ko na maipaliwanag sa sobrang lala. Paano mo mahahasa ang iyong pagkatao? Sa isang alagad na walang determinasyon at tiyaga, tutulungan ka ng guro mong ito. Ay sesil ko ang lahat ng iyong magulong kapangyarihan. Sanayin muna natin ang iyong disiplina. Patatagin ang iyong pundasyon, bago ka muling tumapak sa landas ng kapangyarihan. Para makabuo ka ng isang pundasyong walang kapantay." Pagkasabi niyon, sunod-sunod na nagpakawala ng 3 hampas si Ninunong Sub-Beauty. Pinatama ito sa mismong ulo ni Sun Wukong. Sa sobrang lakas ng tama, nahilo ang unggoy at nagkakabituin ang paningin niya. Maging ang kanyang kapangyarihan bilang isang Golden Immortal ay biglang nanganib at parang anumang oras ay maglalaho. Tinitigan ng matalim ni Master Sub-Beauty ang unggoy nang may pagtataka. Napansin niyang hindi ganoon kadaling sirain ang taglay nitong lakas at antas ng pag-eensayo. Kaya naman, mabilis siyang gumuhit ng ilang mahiwagang simbolo sa hangin gamit ang kanyang kamay. Ang mga ito ay naging isang maningning na gininto ang sinag, at bumaon ng malalim sa loob ng katawan ni Sun Wukong. Sa isang iglap, ang kapangyarihang Golden Immortal ni Sun Wukong ay biglang naglaho na parang bula sa isang pikit mata. Muli siyang naging isang hamak na ordinaryong unggoy. Napahiyaw sa tindi ng lungkot at sakit si Sun Wukong. Pinagsabihan siya ni Master Sub-Beauty at sinabing, "Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Mula sa araw na ito, dapat mong basahin at sauluhin ang mga banal na kasulatan araw at gabi. Linisin mo ang iyong kalooban at simulan mong muli ang iyong pag-eensayo sa tamang paraan. Magpapadala rin ako ng taong magbabantay at magbabantay sa bawat kilos mo." Pagkatapos magsalita, ang makapangyarihang guro ay tumalikod at naglakad palayo habang ang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Hindi makapaniwala si Sun Wukong habang nakatingin sa papalayong balto ni Master Sub-Beauty. Naintindihan na niya. Gusto ni Master Sub-Beauty na pumunta siya roon sa oras ng hating gabi para makinig sa mga lihim na aral. Noong makitang wala na ang guro, ang ibang mga disipulo sa sansingkib na nasa malayo ay nagsimulang lumapit at insultuhan si Sun Wukong. "Hoy, maliit na unggoy. Halika rito, dali, magsayaw ka naman para sa mga kuya mo. Sige na, bibigyan ka namin ng pabuya kapag ginalingan mo." Naghalakhakan ng iba pang mga kasamahan nila sa paligid. Ginagawa nilang katatawanan si Sun Wukong na parang isang hamak na hayop na pinaglalaroan lang. Pero hindi ito basta-basta papalampasin ni Sun Wukong. Sa sobrang galit, bigla siyang sumugod sa mga taong iyon. Tinunggaban niya ang mga taong pinakamaingay at pinakamahaba ang dila para kalmutin at saktan. Sa isang sandali, agad silang nagkagulo at nagpambuno sa lupa. Sa kabilang dako naman, dahil nahihirapan kang umabante sa iyong sariling pagsasanay, lumabas ka muna para magpahangin at maglakad-lakad sa paligid. Habang naglalakad, nakarinig ka ng malalakas na sigawan at tunog ng nag-aaway sa unahan. Nabigla ka sa iyong narinig. Anong klaseng lugar ba ito? Teritoryo ito ni Master Sub-Beauty. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo at mang-away rito? Agad kang napatingin sa pinagmumulan ng ingay. At doon mo nakita ang isang grupo ng mga tao na pinagkakaisahan at pinapalibutan ang isang unggoy.
Sumigaw ka ng pagkalakas-lakas, tigil. Huminto kayong lahat. Sabi ko, itigil nyo na yan. Bakit, hindi ba nyo ako naririnig? Paglingon ng mga lokong ito, nakita nilang ikaw pala ang dumating. Isang kasamahan sa sekta na kapapasok pa lang sa antas ng Heavenly Immortal. Agad silang nag-iwas ng tingin sa iyo. Wala man lang pumansin sa iyo. At ang mas malala pa rito, sabi ko sa iyo, Leo, ang unggoy na ito, hindi pwedeng hindi maturuan ng leksyon. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong mapahamak. Kundi, pati ikaw ay bubugbugin ko rin. Pagkarinig nito, nagngit-ngit ka sa galit at biglang ikinumpas ang iyong kamay. Basta-basta ka na lang kumuha ng isang malakas na bugso ng hangin mula sa langit. At ibinugay ito ng diretso sa mga kumag na iyon. Sa isang iglap, lahat sila ay nagkandalinggo at nawalan ng balanse sa lakas ng hangin. Isa-isa silang tinangay ng hangin palayo sa kawalan. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, biktima ka rin ng pangungutya ng mga kasamahan mong ito. Pero dahil marunong kang makisama at alam mo kung paano umiwas, hindi ka naging kasing malas ng unggoy na iyon. Napakaganda ng pagkakataong ito para sa iyo. Ginamit mong dahilan ang pang-aapi nila sa kapwa, para gawing parang mga tuyong longganisa ang mga cutie na ito. Wala nang mas sasaya pa sa nararamdaman mo ngayon. Habang humuhuni ng isang himig na ikaw lang ang nakakaalam, muli kang humiga sa ibabaw ng mga ulap. Pinagmasdan ang nakakamanghang tanawin ng Fangcon Mountain. Habang nakalutang sa mga ulap, bigla kang nakaramdam ng gana. Inilabas mo ang iyong diary at muling nagsulat dito. Nakita ko na naman ang Stone Monkey. Mukhang kawawa talaga ang buhay ng unggoy na iyon ngayon. Putok pa ang noo niya sa mga sugat, pero ayaw pa rin siyang tigilan ng mga taong iyon. Kaya pala noong natuto na ang unggoy ng mga makapangyarihang mahika, ay talagang nagpasikat at nagmayabang siya sa harap ng mga ito. Pero siguradong hindi akalain ni Sun Wukong, na ang mismong pagyayabang na iyon, ang siyang magiging dahilan o palusot ni Patriarch sa beauty, para tuluyan siyang palayasin at itapon palabas ng bundok, at lalo pa siyang nabaon sa mga maitim na balak ng mga tagalangit. Pagkatapos mong magsulat, kuminang ang diary gaya ng dati. May naitalang bagong entry ang may-ari ng diary. Natanggap ang gantimpala, ang Ancient Spiritual Root, Enlightenment Tea Tree. Mariin mong ikinuyom ang iyong kamao sa tuwa. Ayos, tamang-tama ang dating nito. Iba talaga ang kamandag nitong mythical diary. Basta-basta na lang namimigay ng ganito kagandang biyaya. Ito na talaga ang sumalba sa akin sa oras ng pangangailangan. Sa ngayon, ang pinakakulang sa iyo ay ang talas ng iyong isipan. Yung pag-aaral ng kung anong basic cultivation method sa mundong ito. Grabe, talagang napakahirap nun. Pero ngayong mayroon na akong enlightenment tea, siguradong bibilis ang pag-unlad ko na parang nakasakay sa rocket. Hindi na ako makapaghintay kaya nagmadali na akong bumalik sa aking kuweba. Kumuha ako ng isang dakot ng pinakamaganda at malulusog na dahon. Binabad ko ito sa tubig mula sa banal na bukal at agad na nilunok lahat sa isang lagok. Biglang may preskong aura na damaloy diretso sa aking kaluluwa. Napanginig ako ng gusto sa tindi ng naramdaman ko. Yung basic cultivation method na dati ay hirap na hirap akong intindihin. Yung sinusuri ko itong muli, bakit parang napakadali na lang nitong unawain? Samantala, nakinabang din si Sun Wukong dahil sayo. Dahil doon, nakatakas siya sa kanyang kamalasan. Pagkabalik niya, agad siyang humanap ng tago at tahimik na lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Naghintay siya hanggang sa sumapit ang malalim na hating gabi. Dahan-daang tumayo si Sun Wukong para hanapin si Master of Beauty at makinig sa turo nito. Sa isip-isip niya, kung hindi lang dahil sa napakalinaw na pahiwatig ng Master, hinding-hindi talaga siya pupunta rito. Alam niyang mayroon siyang mas mataas at mas malakas na teknik sa pakikipaglaban. Bakit ba siya pinipilit na mag-aral ng palpak na paraan na iyon? Pero wala siyang choice, kailangan niyang sumunod. Napakalakas ni Master of Beauty para kalabanin. Kung hindi siya yuyuko, ano pa nga bang magagawa niya? Nang makarating siya sa harap ng cloud bed ng Master, tahimik siyang lumuhod at nagbigay pugay. Agad siyang naramdaman ni Master of Beauty. Dapat sana ay didilat na ang Master para harapin siya. Pero muli nitong ipinikit ang kanyang mga mata. Doon sa sahig, napakatagal na nakaluhod ni Sun Wukong. Umabot sa punto na nangangatog na ang sugatan niyang katawan. Saka pa lamang nagsalita ang Master mula sa kanyang higaan. Wukong, hating gabi na pero hindi ka pa natutulog. Bakit ka na parito na may ganyang mukha? Parang punong-puno ka ng hinanakit. Huwag mong sabihin hanggang ngayon ay nagtatampo ka pa rin sa iyong guro. Nang marinig iyon, sobrang kinabahan at natakot si Sun Wukong. Master, hindi po ganoon. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin, guro. Dahil nagpahiwatig po kayo na pumarito ako para makinig sa inyong turo. Kaya naglakas loob po ang disipulong ito na pumunta rito kahit hating gabi na. Tungkol naman po sa lungkot at galit sa aking puso. Hindi po iyon dahil sa inyo, guro. Ang totoo po, ang mga kasamahan ko pong disipulo, nang makita nilang pinarusahan niyo ako,
ay pinagtawanan at nainsulto po nila ako. At hindi lang iyon, pinagbubugbog pa po nila ako. Wala po akong laban sa kanila. Kaya, biglang yumuko ng mababa si Sun Wukong. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Nagbilang sa kanyang mga daliri ang dakilang gurong si Subhuti. At agad na nalaman ang buong dahilan. Kalokohan, sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang mag-away-away? Simula bukas, lahat kayo ay dapat nang mag-focus sa pagdarasal at pagsasanay ng maayos. Padadalhan ko ang inyong pinakamatandang kuya para subukan kayo. Ang sino mang hindi papasa, ay gagawing utusan sa loob ng 3 taon. Kahit alam ni Sun Wukong na may ibang balak ang gurong ito. Pero nang marinig niya ang makatarungang desisyong ito, hindi niya napigil ang makaramdam ng init sa kanyang puso. Guro, maraming salamat po sa inyo. Bahagyang tumango ang dakilang gurong si Subhuti bilang pagkilala. Sige na, balik na tayo sa usapan. Ngayong gabi, ituturo ko sa iyo ang isang espesyal na teknik. Pagkatapos magsalita, tinuro ni Subhuti ang kanyang daliri sa pagitan ng mga mata ng unggoy. Isang napakalalim at mahiwagang orasayon ng dakilang immortal. Ang agad na naitanim sa isipan ni Wukong. Tunay ngang napakahusay ng paraang ito. Hinaluan pa ito ni Subhuti ng kaunting kapangyarihan mula sa 89 na mahiwagang teknik. Itinuturing itong isang uri ng pagsasanay para patatagin ang katawan. Ang mga unggoy sa mundong ito ay sadyang hindi mapakali sa pag-upo ng matagal. Kaya naman ang teknik na ito ay saktong-sakto para sa pagsasanay ni Sun Wukong. Kung hindi lang sana may pundasyon na si Sun Wukong mula sa mundo ng mga alamat. At kung hindi siya pamilyar sa mga paraan at kaalaman sa kultibasyon. Siguradong tatanawin niya ng malaking utang na loob ang pagtuturong ito ni Subhuti. Ngunit dahil nakakita na siya ng mas mahusay na kayamanan noon, hindi na siya basta-basta mapapahanga. Nang muling suriin ang teknik na ito, malinaw na napansin ni Sun Wukong na ang teknik na ito ay gumagamit ng iba't ibang mahiwagang gamot at banal na prutas para mabilis na makaakyat sa rurok ng antas na Taihi Golden Immortal. Pero mula simula hanggang dulo, wala itong kahit anong kinalaman sa pag-unawa sa mga batas ng kalawakan. At ang pag-unawa sa mga batas na iyon, ang tanging paraan para maabot ang antas ng isang Dalua Golden Immortal. Kaya naman, ang hangganan lang ng dakilang teknik ng Celestial na Immortal ay hanggang Taihi Golden Immortal lang. Nang makita ang teknik na itinuro sa kanya ni Master Subhuti, doon lang naintindihan ni Sun Wukong ang lahat. Gusto lang siyang gawing tauhan o tagasuntok ng sekta. Hindi kailanman ninais ng mga taong iyon na ituring siyang isang tunay na alagad. Kahit gaano pa katuso o katalino si Sun Wukong, o kahit gaano pa karami ang kanyang mga nagawa, isa lang siyang piyonsa na ginagamit nila. Isang tuntungan lang siya para ihanda ang daan para sa mga tunay nilang disipulo. Habang pinag-iisipan ng teknik na ito, biglang napaiyak si Sun Wukong. Nagtaka naman si Master Subhuti sa kanyang nakita. Hindi niya napigil ang magtanong, Wukong, bakit ka umiiyak? Sumagot si Sun Wukong, Guro, wala pang sino man sa mundo ang nagmalasakit sa akin ng ganito. Napagtanto ko na noong huli akong bumaba ng bundok. Talagang binaygo ko ang inyong pagtitiwala, Guro. Hay, ikaw na bata ka masyado kang madamdamin. Isang teknik lang ang naituro ko pero ganyan ka na kung maantig. Talagang may busilak kang puso. At alam mo kung paano aminin ang iyong pagkakamali. Dahil dyan, tuturuan kita ng isa pang makapangyarihang abilidad bilang gantimpala. Biglang naalala ni Sun Wukong ang isinulat ng may-ari ng Day-ari tungkol sa 36 na pagbabagong makalangit. Dahil pinuri ito ng taong iyon. Siguradong napakalakas at napakagaling ng teknik na ito. Hindi niya napigil ang tumingin kay Master Subhuti nang may matinding pag-asa. Nang makita ng Master ang tingin ng unggoy, bahagya siyang napangiti. Mayroon ako ditong 36 na pagbabagong makalangit. At mayroon ding 72 pagbabagong makalupa. Alin ang pipiliin mo? Biglang kumaba ang dibdib ni Sun Wukong. Sumigaw siya ng malakas, dahil sa mga turo ng mahal na guro sa araw na ito. Natatakot ang inyong disipulo na baka magdalawang isip ako, at wala akong matapos na anuman. Itong 36 na pagbabagong tiyangang ay sapat na. Kaunti lang ang bilang nito, pero sapat na para mapakinabangan ng inyong disipulo. Hinawakan ni punong guro Subhuti ang kanyang balbas, at nakangiting nagsabi, dahil ang pinili mo ay 72. Biglang natigilan ng guro, pinili mo talaga ang 36 na pagbabagong tiyangang. Hindi mo na babaguhin. Tatag na sumagot si Sun Wukong. Mahal na guro, hindi na po magbabago. Kailangan ko pa ring pag-aralan ang dakilang sining ng diwatang panlangit. Saan pa ako kukuha ng oras para matutunan ang napakaraming pagbabago? Mas mabuti pang mag-aral ng mas kaunti, para iwas isipin at iwas abala. Nang marinig na gustong pag-aralan ng unggoy na ito ang dakilang sining ng diwatang panlangit, hindi mapigil ang mapangiti ng may kasiyahan si punong guro Subhuti. Sige, dahil nakapagdesisyon ka na, at nais mong mag-focus sa iyong kapangyarihan, ay maituturing ding isang magandang bagay.
Kung gayon, ituturo ko sa iyo ang 36 na pagbabagong tiyangang. Tanggapin mo ito. Isang sinag ng liwanag ang muling pumasok sa noo ni Sun Wukong. Itinatatak ang lahat ng lihim na kaalaman ng 36 na pagbabago sa kanyang isipan. Damang-dama ito ni Sun Wukong. At maingat niyang isinaulo ang bawat detalye. Hindi na niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Hanggang sa lumiwanag na ang sikat ng araw sa labas. Hindi na naglakas loob si Sun Wukong na istorbohin pa ang guro. Nagmadali siyang nagbigay-pugay, nagpasalamat sa napakalaking utang na loob sa pagtuturo ng guro, at saka tumalikod para umalis. Balik ni Sun Wukong sa kanyang silid. Hindi ang pagsasanay ang una niyang ginawa, kundi ang buksan ng kopya ng kanyang talaarawan. Gusto niyang tingnan kung may nadagdag ba rito. Anumang mahusay na paraan na makakatulong sa kanya. Pinakamabuti kung makakatulong ito para makawala siya sa selyo. O kung kaya siyang tulungan itong magbalat kayo pa ng husto. Mas maganda sana kung magpapanggap siyang nag-cultivate ng Great Pin Heavenly Immortal Art. Mas ayos yun. Pero, wala namang ganitong impormasyon sa loob ng diary na ito. Sa halip, punong-puno ito ng tungkol sa mundo ng mga alamat. At mga insight sa mga basic na paraan ng pagsasanay. Medyo nadismaya si Sun Wukong. Bigla, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nakita niya ang bawat linya ng sulat sa diary na talagang kapansin-pansin. Gumawa ng Jotian Star Array gamit ang mga acupuncture points sa loob ng katawan. Gamitin ang liwanag ng bituin bilang enerhiya. Mabubuo nito ang isang hindi kumpletong maliit na mundo ng bituin. Ginamit ko ang aking isipan bilang gabay. Ayon sa kailangan ng cultivation technique, hinatak ko ang mga batas ng maliit na mundong ito para itatak sa aking pisikal na katawan. Sa paraang ito, maaabot ko ang pagiging isang ganap na mythological heavenly immortal. Hindi ko akalaing dahil sa isang pagkakamali, kalahati ng nabuo kong maliit na mundo ay lumabas sa aking katawan. Agad na kinuha ng primordial heavenly daw ang kontrol sa bahaging iyon ng mundo. Sa sobrang tuwa ko, akala ko, sa pamamagitan nito, magkakaroon ako ng pagkakataong makalapit sa heavenly daw. At siguradong mararamdaman ko ang mas malakas pang mga batas. Pero sa huli, wala rin palang silbi. Wala man lang naitulong. Pero dahil nasa tabi ko ang primordial heavenly daw, lahat ng mga masasamang espiritu at demonyo ay lumalayo sa akin. Grabe, ang galing. Sa susunod na may manggahas na saktan ako, iko-connecta ko agad sila sa primordial heavenly daw. Tinitiyak kung wala silang paglilibingan, diretso sila sa wala. Punong-puno ng pananabik na tinitigan ni Sun Wukong ang libro. Ganoon pala yun. May pag-asa pa ako. Ligtas na itong si Lolo Sonyo. Wala siyang kahit anong pagdududa. Gamit ang kanyang isipan, agad niyang itinulak palabas ang maliit na mundo sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling lumabas ang maliit na mundong iyon sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Sun Wukong ay para siyang nabuhusan ng malamig na tubig mula sa isang banal na sapa. Ang sarap sa pakiramdam, lumamig ang buong katawan niya. Ang mga gintong selyo na inilagay ni Master Subhuti. Sa isang kurap lang, bigla itong nagkapira-piraso at gumuho. Tuluyan ng naglaho. Ayos. Napasigaw sa sobrang tuwa si Sun Wukong. Di naman niya ang kapangyarihang bumalik sa kanya matapos itong mawala. Sobrang tuwa niya at hindi siya mapakali. Habang si Subhuti naman ay tahimik na nagninilay-nilay sa loob ng kanyang silid. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng dakilang guro. Napakalakas ng loob. May nangahas talagang tumulong kay Sun Wukong para tanggalin ang selyo sa kanya. Tingnan nga natin kung sino ang may ganitong katapangan na naghahanap ng sakit ng katawan. Sino ang nangahas na kalabanin ang sekta ng swerte? Akala ba nila ay masyadong mabait ang aming kanlurang panig? Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang nagsimulang mag-divine gamit ang kanyang mga daliri. Kakaumpisa pa lang niyang magkalkula, ay tinamaan na agad siya ng isang malakas na backlash. Noon din ay napasok siya ng gintong dugo. Pero sa sandaling iyon, wala nang pakialam ang dakilang gurong si Subhuti sa kanyang sugatang katawan. Ang mataas na leader na ito ng banal na sekta, ay punong-puno ng gulat at takot ang mukha ngayon. Ang batas ng kalangitan. Bakit ang batas ng kalangitan? Paanong naging ang batas ng kalangitan? Bakit kailangang makialam ng langit kay Sun Wukong? Hindi ba't ang pag-usbong ng aming kanlurang panig ay itinakda na mismo ng langit? Kung gayon, bakit ang pangunahing tauhan ng paglalakbay sa kanluran? Tama, napakalaki ng papel ng bida sa paglalakbay na ito. Hindi pwedeng basta-basta na lang namin siyang paglaruan. Mukhang ang mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw ay masyadong naging lantad at naging dahilan para magalit ang langit. Mukhang kailangan kong ipaalam agad ito sa aking orihinal na katawan. Lahat ng may kinalaman kay Sun Wukong ay dapat nating gabayan lang. Hindi pwedeng pilitin. Isang kislap ng liwanag ang lumipad mula sa bundok ng Lingtay. Diretso sa gitna ng kadiliman sa labas ng kalangitan. Habang si Zonti ay nagninilay sa mundo ng mga Buddha, bigla siyang tinamaan ng isang kislap ng liwanag. Nakaupo si Jiayin sa tapat ng kanyang kama na gawa sa ulap.
Nang makita niya ang liwanag na iyon, hindi niya napigil ang magtaka. Anong kailangan ni Subhuti sa iyo? Hindi ba't pinadala mo siya para turuan ang unggoy na yun? Nakakunot ang mga noo ni Banal na Zonti sa tindi ng pag-aalala. Wala na ang selyong nakakulong sa katawan ni Sun Wukong, malaya na siya. Ano? Tayong dalawa mismo ang naglagay ng selyong yan, hindi ba? Balak ba ni na Taishang at Yuan Shi na takbuhan ang usapan natin? Noong panahon ng paghirang sa mga Diyos, ang dalawang dakilang sina Taiching Tianzhen at Yuan Shi Tianzhen, pinakiusapan silang dalawa na kumilos noon para sabay na sugpuin ang pinuno ng sekta na si Tongtian. Noong oras na iyon, nangako ang dalawang Panginoon ng Taoismo na tatano sila ng malaking utang na loob, na dapat mamayagpag ang kanlurang sekta sa loob ng isang buong siklo. Ang mga banal ang siyang kinatawan ng langit at lupa. 4 na banal ang nagkasundo at nangako sa bagay na ito. Dapat lang na umangat ang kanlurang sekta. Hindi naman nakikialam ang banal na sinuwa sa mga ganitong bagay. At si Tongtian naman ay nakakulong pa rin sa loob ng palasyo ng Zishao. Kaya silang 4 na ang tumatayong batas ng langit sa mundong ito. Ito ang itinakda ng tadhana. Doon na naging pinal ang pag-usbong ng kanlurang sekta sa loob ng isang siklo. Pero heto ang problema. Bago pa man isilang ang unggoy na bato na yan, ipinasara na nila ang lahat ng magiging kapangyarihan nito, para siguradong hindi siya makakawala sa mga kamay nila. Kung hindi, bilyon-bilyong taon na sanang sumisipsip ng enerhiya ang unggoy na yan. At daladala pa niya ang basbas ng pag-aayos sa langit. Paanong nangyari na wala man lang siyang kahit kititing na lakas sa katawan? Pero ngayon, malinis na ang katawan ng unggoy at wala na ang kahit anong selyo. Kaya hindi mo rin masisisi si Banal na Jieyin kung bakit sina Laozi at Yuan Shi ang pinaghihinalaan niya. Napangiti na lang ng mapait si Zonti. Kuya, subukan mong ang basahin ang kapalaran. Hindi umimik si Jieyin. Tahimik nga siyang nagbilang at nagbasa ng galaw ng langit. Pero ang resulta, kahit anong pilit niyang kalkulahin ang lahat ng anggulo, ang lahat ng nangyayari kay Sun Wukong ay direktang nakaturo sa itinakda ng langit. Nanlaki ang mga mata ni Jieyin habang nakatingin kay Zonti sa sobrang gulat. Biglang tumayo si Jieyin. Hindi ako naniniwalang nagkaroon na ng sariling isip ang batas ng langit. Direkta tayong pupunta sa palasyo ng Zishao. Tignan natin kung anong pinaggagawa ni Tongtian doon. Teka, sige, mukhang tama ka. Sige, kuya, mauna ka na doon. Magpapadala naman ako kay Maitreya sa sekta ng Ren at Shan para mag-imbestiga. Kung sakaling bawiin ng dalawang yun ang kanilang pangako, kailangan nating makipagtuos sa kanila bilang magkapatid sa pag-aaral. Nagbaba ng isang banal na utos ang santong si Zonti sa dakilang templo ng Leihin sa bundok ng espiritu sa kanluran ng mundo ng mga diwata. Naguluhan ang ilang mga kagalang-galang na pinuno ng templo. Sinong mag-aakalang makikialam ang tadhana ng langit para tulungan ang matalinong unggoy na bato na yon? Inutusan din ng santo si Maitreya na pumunta sa sekta ng Ren at sekta ng Chan para sumagap ng impormasyon. Pinagdaop ni Maitreya Buddha ang kanyang mga kamay, at nagbigay pugay sa harapan ng Buddha. Kamahalan, ang abang munghing ito ay tutuloy na po.